Yo, what's up mga kamag at siyempre sa ating mga kabatas at sa ating mga ka-UB, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa panibago nating video reaction. And yun, no? Yun ang ano. Mainit na pinag-usapan ngayon itong si Mayor Go ng Bamban Tarlac. Ano po. At kitang-kita naman, no? Ayon sa pagtatanong, no? Ayon sa mapapanood mo sa hearing dito sa Senado, no? Makikita mo naman na hindi ka masasatisfy sa mga sagot niya. At for me, merong itinatago itong mayor na to. Sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, maaaring baka ito ay isang spy, no, na galing sa China. Meron po kasi silang tinatawag na ano, yung United Front of China. Na parang ito yung ginagamit nila, no, itong grupo na to, para mag-penetrate sa ibang bansa. No? And pwede rin na dahil sa Pogo, or alam niyo na, di ba, meron yung tinatawag silang triad. Maaaring ganun, no? Kasi bakit ang lalaki ng mga Pogo building sa kanila? Di ba? And nung napanood ko nga yung tanong ni Win Gatchalian, no? Yung sinasabing asawa yata, 1.5 million ang capital tapos napagpatayo ng sobrang laking building na lawak-lawak. Tapos sasabihin niya wala siyang kinalaman. Di ba? Ako tutusin ay harap-harapang panglilinlang ito, no, sa ating mga kababayan dyan sa Bamban Tarlac. Pero ganun pa man, yung mga na-interview dito, hindi ko naman sinasabing lahat ng taga Bamban Tarlac, no, pinagtatanggol itong si Mayor Guo. Pero sa mga na-interview nila, pinagtatanggol pa itong si Mayor Guo. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit pinagtatanggol pa itong si Mayor Guo? Nakitang-kita naman na 'di ba? Ayon sa mga interview, nagsisinungaling. Okay po, panoorin natin. Sa kabila ng kinakaharap na kontrobersya sa citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Guo, pinagtanggol siya ng kanyang mga constituents. Kaya naman, pinulsuhan ng Net25 News Team ang mga residenteng nasasakupan ni Mayor Go kung saan pinapalagan po nila itong mga alegasyon laban sa kanilang mayor. Di ba? Ngayon, alamin natin kung ang dahilan kung bakit nila ipinagtatanggol. Kaya naman pakiusap pa ng mga residente doon, huwag dikdikin ang kanilang alkalde sa itinuturing nilang maliit lamang na kasalanan dahil nakatulong wait. Hindi po maliit na kasalanan, no? Yung hindi alam yung identity mo, 'di ba? Hindi po maliit na kasalanan na hindi alam ng taong bayan ang iyong pagkakakilanlan. Okay? Kasi dapat ang bawat botante ay kilala nila kung sino yung opisyal na iuupo nila. Kaya lang, ang malaking dahilan, bakit, 'di ba? Bakit nanalo ito? No? Na hindi mo alam kung ano ba talaga yung pagkatao niya. Di ba? Tuloy. ito sa kanyang nasasakupan. Kunin natin ang buong detalye mula sa live report mula sa Bamban Tarlac. Ito, naroon po si Erlo Bringas. Erlo, anong latest yan? Alex, sa buong maghapon nating pag-aabang din dito sa Municipal Hall ng Bamban Tarlac ay hindi natin namataan ang alkalde na si Mayor Alice Guo. Pero sa halip ay inikot natin yung mga residente dito sa kanyang nasasakupan at kiitilas kahit ano pang baga-isyong pinupukol sa kanilang alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. Ako po ay Pilipina. Ang tatay ko
Oh, Hindi nagpapaapekto si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagseserbisyo sa kanyang constituents kahit pa kabilaan na ang kwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. Katunayan sa kanyang social media account, ipinakita niya dito ang patuloy niyang paglulunsad ng proyekto. Ang mga taga-Bamban, abot din ng pagtatanggol sa kanilang alkalde. Kabilang na dyan si Mang Alvin. yan. Sabi ni Mang Alvin, 50 taon na siyang residente sa Banban at dito na siya nagkaroon ng apo. Danas niya daw ang serbisyong publiko na ibinibigay sa kanila ng alkalde. O, di ba? Dama ang serbisyo. So, naka-focus na si tatay doon sa binibigay na serbisyo nitong mayor. Patuloy. Wala nang magagawa yung kanyang pagseserbisyo sa aming bayan. Hmm. Kasi sobrang bait niya talaga. Proud siya. Oh. Una po sa lahat, pag bago Pasukan, Siyempre, pag may tinatago ka, di ba? Isa kang lingkod bayan. Pag may tinatago ka, ano gagawin mo? Siyempre, gagawin mo lahat para mapagtakpan kung ano man yun. Di ba? Para hindi na isipin ng tao kung sino ka man. Para hindi na isipin ng tao kung ano man talaga yung totoong pagkatao mo. At kung ano yung plano mo o ano yung ginagawa mo dito sa bayan mo. Di ba? Tuloy. meron kaming meron kaming mga school supply. Oh. Pagtakunan naman, mga AITA, tsaka mga nasa resettlement, Oh. binibigyan ng relief foods yan. Oh. Sayang po kung mawawala siya. Sayang po talaga. Kailangan siya, kung mayroon mang pagkukulang o may nagawang konting mali na hindi naman niya sinasadya, kailangan po. Di ba bulag na bulag si kuya? Bulag na bulag si kuya. Imagine ano pinagkaiba nito sa RTIA? Di ba ganyan din? Oh. Di ba ganyan din sa RTIA? Na kahit na alam mo na ipapangalandakan sa buong mundo yung baho ng pamilya mo, okay lang dahil may ayuda naman. Ganito rin yun. Di ba? Hindi nyo alam kuya na binubulag kayo no ng mayor na ito dahil sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay ng ayuda. Di ba? Kagaya niyan. Kitang-kita mo naman. Siguro kung napapanood mo yung mga hearing sa Senado, hindi alam kung saan pinanganak, hindi matandaan kung anong eskwelahan niya, di ba? Nag-house study, pero dapat yung teacher alam niya kung saan nagtuturo, pero hindi niya alam. Simpleng bagay ba yun, kuya, na pinagkatiwala ninyo ang inyong bayan sa isang tao na hindi nyo alam ang totoong pagkatao? Pilipina-Chinese nga ba yan? Di ba? Ito yung hirap pag nakadepende lang tayo sa ayuda. Di ba? Wag naman siyang isipin na masama. Katunayan, pati ang kanyang apo ay nakaranas din ng tulong mula sa alkalde. Iba ang panilbi niya sa bayan namin. Iba talaga. Kaya nga po, sayang po siya. Tulad ng mga tao dito sa Pampanga, maraming may sakit na full support siya hanggang ngayon. Sample na lang, yung apo ko, nandito. Yan. Isang lapit lang sa kanya. Magmula noon hanggang ngayon, sinusuportan siya. Binibigyan ng pag-maintenance buwan-buwan. Kilala raw na mga Kitang-kita dito mga kamag, no, na mabuting mayor itong si Alice Guo. Pero hindi nyo alam ginagago kayo. Di ba? Hindi nyo alam yung nasa likod ng ginagawa niyang kabutihan para sa bayan ninyo at sa inyo. Di ba? Parang hindi pa kayo nag-iisip. Lalo ngayon na nagkakabistuhan na sa Senado kung ano ba talagang pagkatao nitong taong ito. Di ba? Inaaral ko kung ano yung inaaral ko pa mabuti kung ano yung tawag nito, yung United Front ng China,
Ano po. Ito kayo kasi yung ginamit nila sa Taiwan, no? Pati mga mga political ang pinapasok nila, ang kinukuha talaga nila sa ibang bansa yung mga politiko. At gaya nito, siya mismo ay nakapasok sa politika. Kahit hindi siya masyadong kilala, no? Hindi siya masyadong kilala ng mga tao diyan sa lugar na 'yan. Pero nanalo. Diba? So, ito ang nagiging bunga, no? Ito yung nagiging bunga ng mga ayuda, ng vote buying, no? Kagaya dito sa amin. Diba? Ang dali kasi, ang dami pa rin kasing uto-uto talaga eh. No? Ang dami talagang nauuto eh. Pagdating sa ayuda at saka sa pera. Lalo na pag-election. Yung vote buying. Wala silang pakialam kung sino yung mayor na yan. Importante makakuha sila ng ayuda. Yun ang hirap. Tapos ang kapalit, ano? Sa ngayon siguro hindi pa nila nararamdaman kung ano yung kapalit ng ginagawa nito. Pero later on, malalaman niya yan. Presidente sa lugar si Mayor Guo na dating magbababoy at magsasaka bago ito naging alkalde. Tinuro ng ilang residente ang mismong farm ni Guo at sinubukan naming katukin at makapanayam sana ang mga nasa loob pero walang humarap sa aming team. Tao po! Si Mang Noriel, isa namang tricycle driver, 43 taon na raw residente sa barangay. May tuturing nilang sikat na ang kanilang bayan dahil sa alkalde. Sumikat dahil nga dyan. Hindi dahil sa umunlad yung inyong bayan. Sumikat dahil may mali doon sa mayor ninyo. Maganda ba yun? Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Nakakilala kayo sa ganyan. Bilang-anya kasi sa ginawa nitong proyekto ay ang pagpapaayos ng kanilang bayan at mahikayat din ng mga negosyante na pumasok. Which is normal yun. Kaso normal yun ay paayos yung bayan ninyo sa isang lingkod bayan, no? Normal na gawin niya yun. No? Dapat alam niyo yan na normal yan. Okay? Kasi tungkulin niya yan eh. Yun yung pinasok niya eh. Di ba na isaayos yung bayan ninyo? Magpapasok ng mga investor. Pero anong klaseng investor ba nakapasok dyan? Di ba ni-raid nga na mayroong mga human trafficking dyan? Hindi nyo ba napanood sa news? O taga dyan kayo mismo dapat alam nyo yun. Di ba na may nangyaring ganyan na ni-raid ang isang pogo at may nakatakas lang na isang na kung hindi nakatakas yung isang Vietnamese, hindi pa malalaman. Di ba? Pag-invest sa Banban. Kaya kinagulat din nila ang nangyari na ito sa kanilang alkalde. Sabi pa ni Mang Noriel, mas ramdam daw nila ang naging pag-unlad ng kanilang bayan at nailapit din sa pangunahing pangangailangan. Kaya niya siguro ni Mayor yan, malalampasan. Lilitaw doon yung katotohanan talaga kung ano bang nangyari doon. Sinubukan namin puntahan ng munisipyo ng Bamban para makapanayam si Mayor Alice Guo. Pero sabi ng kanyang staff, isang araw pa ito huling nagpunta sa kanyang opisina. Monday, nagtagsalitan po. Okay. Sige po, sir. Hindi ko na po alam ngayon Kung pupunta. kung para po siya. Nasentro sa kontrobersya si Mayor Guo matapos ang raid sa mga pogo na pinayagan daw nitong mag-operate sa Bamban. Kinwestiyon din ang kanyang pagka-Pilipino. O yan, di ba? Mga pogo. Grabe. Hindi nyo alam, nasasakop na tayo ng China. Di ba? Tapos pinayagan nyo pa maging mayor yan, hindi nyo man lang inaalam. Ano pa nangyari? Malamang vote buying din to eh. Di ba? Opinion ko lang naman. Malamang ganun yung nangyari dyan eh. At ang legalidad ng kanyang pagkandidato sa eleksyon ng taong 2022. Pero sa kanyang proclamation rally noong April 2022, sinagot na ni Guo ang kanyang question sa kanyang citizenship at nanindigan na siya ay Pilipino. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. So that's enough. That's enough para makilala nyo isang kandidato.
'Di ba? Puwede namang nasa plano, na 5 taon, 10 taon siyang nandiyan, 'di ba? Puwede 'yun, ta's tatakbong mayor later on. Tapos sasabihin mo lang, taga gan'tong barangay ka, 'di ba? Na nanay mo Pilipina at ang tatay mo Chinese at 'di ba? Is that enough para makilala mo isang kandidato? Hindi po. Dapat mas malalim ang pagkakilala dapat. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong bamban. Sabi naman ng Tarlac Provincial Office sa isang radio interview na hindi sila pamilyar sa background ni Mayor Guo at ipapaubayan na raw nilang investigasyon. See? Hindi sila pamilyar sa background. Which is pinaka-importante sana na alam ng mga tao, 'di ba? Yung background. Kasi nga kapakanan ng bayan ninyo, ng mga tao sa inyo. 'Di ba? Higit sa lahat, yung kapakanan ninyong mga tao diyan at ng bansa natin. Sana isipin niyo rin. Hindi niyo kilala, Hindi niyo pala kilala. Hindi niyo alam yung background pero pinanalo niyo. Dahil sa ayuda? Grabe. Sa kinauukulan. Samantala, Alex na Ali, sa buong maghapon ay wala tayong nakausap mula sa, o hindi natin nakapanayam si Mayor Alice Guo at hindi siya nagtungo dito sa kanyang tanggapan. Pero kanina, bago tayo sumayong papawid, nakausap natin Baka isa sa nag-leave kanyang mga staff at hindi daw muna magpapa-interview ang alkalde hanggat nagpapatuloy itong investigasyon. At sa kabilagan ng mga issue na kinaharap ng alkalde, tuloy-tuloy naman daw yung gagawin nilang serbisyo at paglalatag ng mga nakaabang pa nilang mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan dito nga sa Normal kanilang bayan dito sa Normal naman yun. Dapat lang gawin yun. Banban, Tarlac. Balik mo na sa'yo, Alex and Ali. Okay, Erlo, Alright, no, yan, no, mga kamag. Di ba? Ang irony lang na nanalo dahil sa ayuda. Ito yung hirap, no, sa ating mga kababayan na nakabase lang palagi sa ayuda. Imagine, sila mismo nagsabi, hindi nila alam yung background ng kanilang mayor, pero pinanalo nila. Di ba nakakatakot yan? Di ba? Grabe. Nakakabwisit talaga itong vote buying. No? Itong ayuda system pagka-election. Well, part ng vote buying yan. Di ba? Yung pagbibigay mo ng ayuda. Nakakatakot talaga. Baka ganyan din mangyari dito sa amin. Ang dami rin Chinese dito. Kasi ang dali manalo dito sa amin basta may pera ka. Well, siguro sa buong bansa naman ganyan. No? Na sa Pasig lang talaga yung parang kilalang kilala na no, hindi nabibili yung boto ng mga tao. Itong kay Mayor Vico. Ano po? So, yun, no, sana po, no, sana, wish ko lang na, sana yung mga kababayan natin, no, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan, sana, no, maimulat natin sila, na hindi maganda po, ang, makukuha lang tayo sa ayuda, no, para manalo lang itong mga ganitong klase ng mga politiko. Ano po mga kababayan. Sana mabago na yung ating mentality, yung ating pag-iisip, no? Maging mapagsuri tayo sa mga manunungkulan sa ating bayan. Ano po? Grabe. So yun lang naman po, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. And siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.